Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong kumakalat po sa social media at pinag-uusapan na po. Ito pong mag-ina na Legarda mga tambay. Itong si Senadora Loren Legarda at syempre po ang kanyang anak na si representative po ng Batangas, si Leandro Legarda Leviste mga tambay. Alam naman po natin nung una po binabatikos po ni Loren Legarda ang Dolomite Beach mga tambay. Pero ngayon, nag-iba na po ihip ng hangin. Syempre po, malapit na po kasi ang politika mga tambay. Di po ba? Tatakbong muli. Siyempre po, kailangan po magbago at siyempre sanay na sanay naman po yung mga tao na yan. Hindi po ba? Sanay na sanay. Pag alam nila na sila'y nagdidelikado at napakahirap kalaban ng mga Duterte at siyempre kakambyo. Alam naman po natin ang paborito pong prutas ng mga politiko sa ating bansa ay balimbing umano. Balimbing. At alam naman natin na si Loren Legarda ay may umano, CPP, NPA, NDF. Hindi kaya, mga kabayan? Pakinggan po natin ang unang balita po kay Loren Legarda. Mga kabayan, ito po. Pakinggan po natin. Ibalik tanaw po natin. Pansinin niyo yung folder. Wala raw saysay ang Dolomite Beach sa Manila Bay para kay Senador Loren Legarda. Sa isang pahayag po sinabi ng senadora na mula pa noong simula ang proyekto, hindi niya nakita ang kahalagahan nito. Dagdag pa niya, okay lang ang beautification basta may basehan sa siyensa. Pero ang Dolomite Beach ay hindi dapat iginawa. Matatanda ang sinabi po ng MMDA na naging dahilan ito ng baha sa Taft Avenue dahil po yan sa pagsasara ng tatlong drainage outfalls. Kabilang na po dyan ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Ang Dolomite Beach Project ay sinimulan niyan noong 2020 sa panahon niya ni dating Pangulong Duterte at nagkakahalaga ng 389 billion pesos. Yan po mga tambay, ang batikos po at pahayag dahil nga po hindi po naayon sa siyensya mga tambay. Pero ngayon po, mga tambay, ito naman po ngayon ang kanyang pinost ng kanyang anak mga kabayan. Pinost po ng kanyang anak, ito po mga tambay. Yan po ang mga litrato na mag-ina mga kabayan. Yan po ngayon ang kumakalat na picture po at pinost po ni Leandro sa kanyang social media, si Leandro Leviste Legarda, mga tambay. Yan po, pinost po ni Leandro Legarda Leviste, mga tambay, ni Congressman. Ano po sinasabi niya dyan? Yan po. Ano po sinasabi niya? Mga bayan, dinala ko ang aking ina kanina para sa kanyang first time sa Dolomite Beach. Ang ganda at ang linis. Buti na lang may ganitong mga pasyalan na bukas para sa lahat ng pamilya. Salamat mama sa pagsuporta mo ngayon sa Dolomite Beach, mga kabayan. Ibang klase mga tambay, sumusuporta na po ngayon si Loren Legarda sa Dolomite Beach. Ayan po, masaya po yung magnanay. Masaya po. Nung una po, matagal po nilang binabatikos po yan. At matagal po nilang binabatikos talaga ang Dolomite Beach, mga tambay. Yan na lang po ang pasyalan nating mahihirap. Dahil hindi po tayo mayaman katulad nila, na pwede pong mamasyal sa buong mundo at sa lahat ng magagandang pasyalan sa buong Pilipinas ay kaya po nilang puntahan dahil sa dami nila ng pera. Samantalang tayo, binigyan tayo ni dating Pangulong Duterte ng pasyalan para sa Pilipino, lalong-lalo sa ating mahirap na walang kakayahan pumunta sa malalayong lugar dahil kailangan gumastos ka ng libo-libo. Hindi po ba? At sasakay ka pa sa eroplano at magbabarko ka pa, mga kababayan. Yan po, bigla pong nagbago ang ihip ng hangin kay Senadora Loren Legarda at bigla po nilang pinuri ang Dolomite Beach. Napakaganda raw po palang pasyalan. Buti na lang
ay meron daw pong pasyalang ganon sa Metro Manila na bukas para sa pamilyang Pilipino. Mukhang maaga po yatang nangangampanya si Loren Legarda, mga kabayan. Alam naman po natin ito, na ito po ay 2-5 umano. At grabe po yan. At alam din po natin na sumusuporta po yan umano sa CPP and PNDF. Hindi ba? Yan din po sinasabi nila ka Eric, mga kababayan. Kaya alam naman po natin ito mga politiko na ito. Pagka po alam nila, mga kababayan, alam nila na magiging tagilid sila pagka sila po yung nagre-election. Kasi magre-election po yan. Matatapos na po termino niyan sa 2028 si Legarda, mga kababayan. At syempre, kailangan na naman po mambola umano. Kailangan na naman po bilugin ang ulo ng mga Pilipino para po makaupo na naman sa pwesto na kanya pong pinapangarap para ang kapangyarihan po at salapi at pera ay hindi po mawala at continue para sa kanila, mga kabayan. Ganyan po ang mga trapo. Hindi po ba mga trapo, mga ganyan lakaran? Samantalang tumagal po sila ng tumagal, napakatagal na po nilang mga politiko sa ating bansa. Ano kaya ang mga legasiya nila? Buti pa ang dating Pangulong Duterte. Lahat ng iniwanang legasiya sa Pilipinas, napapakinabangan ng mga Pilipino. Samantalang sila, tumanda na sila riyan. Ni misan, hindi luminis yan sa panahon nila. Hindi po ba? Panahon pa sila ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, ni Pinoy. Ni hindi man lang po nalinis yan, yang Manila Bay na yan, at Ilog Pasig. At isama na natin yung Boracay. Hindi po ba? Samantalang yung Pilipino na naglingkod ng maayos at binigyan ng magandang kalinisan ng dagat ng Manila Bay na ginawang taian po yan. Excuse me po sa mga kumakain. Pasensya na po. Ginawa po talagang taian yan ng mga taga Metro Manila. Lalong-lalo po yung mga mahihirap natin na walang tahanan sa Metro Manila, sa Maynila, di ba? Yan po ang kanilang palikuran ng mga araw na ng mga panahon na yon. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung mga natutulog po riyan sa kahabaan po ng Rojas Boulevard. Hindi po ba, mga kababayan? At syempre, kasama na rin po ang Luneta. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po, alam na po natin yung galawang politika, mga kababayan. Syempre po, nagpapabango. Pupurihin ang mga ginagawa. Samantalang nung una, na hindi pumuputok ang kanilang mga aligasyong korupsyon. Tigas po ang banat dyan. Sinisisi pa nga yan. Dahil yan daw po epekto ng pagbaha. Yan daw po ang dahilan ng pagbaha, yung Dolomites na yan, mga tambay. Grabe po sila. Pinagtutulong-tulungan po nilang sirain ang dignidad nung nagpagawa at nagpaayos at naglinis ng Manila Bay. Nakita nyo po kawawalang yan ng mga demonyong yan, umano. Ayan, lalo-lalo po si Ridon. Yan, si Ridon. Pag nakita nyo sa Manila Bay yan, pakain nyo yung Dolomite Beach. Pag nakita nyo si Ridon dyan, umano, ipakain nyo ang Dolomite Beach kay Ridon, umano. Gigil na gigil din po yan sa Dolomites. Hindi po ba? Palibasa po, sinibak po kasi yan si Ridon noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte dahil sobra pong magwaldas ng pera ng taong bayan. Di po ba? Dahil kung saan-saan po nagpupunta at papasyal-pasyal lang noong panahon na siya ay binigyan po ng posisyon ni dating Pangulong Duterte. At ngayon po, pinagdidiskitahan po nila yung Dolomites. Hinangaan nga sa buong mundo yan eh. Yang Dolomites, hinangaan po yung Manila Bay. Dahil ilang dekada po na marungis yan. Marungis po yan, ilang dekada. Di po ba? Kaya nga pinupuntahan ng mga turista yan eh, lalo-lalo yung mga ibang lahi. Pinupuntahan po ng mga banyaga yan at tinitingnan nila. Dahil nga dating basurahan, ngayon naging tourist spot pa. Hindi po ba? Ipagmamalaki mo nga yan eh. Samantalang yung nakaupo ngayon. Ano ipagmamalaki sa atin yung nakaupo ngayon? Mga kabayan, ano po ipinagmamalaki sa buong mundo? Samantalang yung Dolomites, yan po ay kinilala sa buong mundo at nabalita po yan sa buong mundo. Ngayon, baliktad na po ngayon. Sa panahon po ng binagawang Pilipinas, ang nababalita po ngayon sa buong mundo, meron tayong presidente na gumagamit ng pulburon.
bangag at tinatawag na bongit ng kanyang ating. Hindi po ba? At ano pa, saan tayo kinikilala? Saan tayo kinikilala? Sa buong mundo. Kinikilala tayo sa buong mundo na pinaka-corrupt sa Asian country. Ang Pilipinas po ay corrupt. Diyan po tayo kinikilala ngayon. Kaya nga nakakahiya eh. Nakakahiya po maging Pilipino ngayon kung tatanungin ka ng mga banyaga sa ibang bansa. Dahil una-una, napakasakit po tanggapin na ikaw ay baka madamay ka. Ang tingin sa'yo, baka ang tingin sa'yo gumagamit ka rin ng pulburon dahil ang Pangulo ay yan ang issue. At isa pa, ang tingin sa'yo, baka ang tingin din sa'yo magnanakaw. Hindi po ba? Dahil yung bansa mo ay talamak na talamak sa korupsyon ng gobyerno. Hindi kaya. Kaya dito po sa mga trapong politiko na ito, mga tambay, naku po, matauhan na po tayo. Sanay na sanay po sila mambolat, mambudol. Pero pagka nasa kapangyarihan na po itong mga tao na ito, wala naman pong ginagawa. Nagpapayaman lang po, nagpapalaki lang po ng bulsa. At nagpapalaki lang po ng kanilang bolt. Ang nakikita po natin mga kabayan. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte. 6 na taon lang. 6 na taon lang. Maraming iniwanan na maaalala mo at napapakinabangan ng mga Pilipino. Yan, katulad po niya, no? Ngayon, nagandahan na siya dahil malapit na ang halalan. Hindi po ba? Tandaan po natin ang pagmumukha niyan, mga tambay. Si Loren Legarda, pagka malayo pa halalan at malayo pa politika, babanatan at babanatan po, mga tambay. Babanatan kahit maganda ang ginawa, mga kabayan. Dahil nga po, may ugali at isip umano, komunista umano. Hindi kaya? Ganyan po mga ugali po ng mga taong yan, lalo mga komunista umano. Mga ugaling ano po yan? Yung sinasabing ugaling ano daw? Hindi ba hayop? Hindi naman siguro. Hindi ba demonyo? Hindi naman siguro. Mga kabayan, ano kaya sa tingin nyo ugali ng mga hayop na yan? Hindi po ba? Yan po mga tambay. Ang pumuputok po, mga kabayan, ang magnanay nagpunta po sa Dolomite Beach. At natuwa at hinangaan pa at nagpapasalamat pa sila magnanay sa napakagandang pasyalan po nating may hirap na wala pong kakayahang magpunta sa Boracay kahit sa Palawan. Hindi po ba? Hindi natin marating yan kahit nga yung magagandang beach sa Bicol. Hindi natin marating kahit nga yung magagandang beach sa Batangas malapit na sa Metro Manila dahil sa hirap ng buhay natin. Yung ipamamasahe natin doon, hindi na natin gagamitin pamasahe. Ipangkakain na lang natin. At kung malapit tayo sa Dolomites, doon na lang tayo pupunta. Masaya na tayo dahil malinis na ito. Dahil ito po yung nalinis sa panahon ni dating Pangulong Duterte na pinatapon pa nila. Yung pinakamagaling na presidente ay siya pang pinatapon. Samantalang yung walang kakwenta-kwenta presidente at may bisyo pang pulburon, nananatili sa Pilipinas. Baliktad na po sa ating bansa. Kung sino yung magnanakaw, kung sino yung may bisyong pulburon, siya pang pinoprotektahan ng mga men in uniform. Unbelievable. Only in the Philippines, mga kabayan. Unbelievable. Yan po mga tambay, ang ating pong komento. Mga kabayan, sa sinasabi natin, ang paboritong prutas ng mga taong ito, number 1, balimbing, mga kabayan. Balimbing. Politika. Ibang klase ang politika sa ating bansa. Ingat-ingat po tayo mga kabayan at thank you po sa mga nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat sa mga nagbibigay po ng tulong at syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po yung dasal po natin sa ating bansa na sana po matapos na po at mawakasan na po ang mga katulad ng mga taong ito na nagpapahirap po sa ating bansa. Ang sobra pong pagnanakaw, kawalanghyan at kademonyo ang ginagawa po sa ating kapirahan at sa ating bansa ay magwakas na po sana sila. At muli po sanang makabangon muli ang ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganoon din po mga kabayan, tayo po ay magdasal para po sa ating kaligtasan, sa ating buong sambayanan at syempre po sa pamilya Duterte. Na tayong lahat po mga kabayan ay maingatan po sa kapahamakan
At ganun po lalo po ang ating dating Pangulo na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kababayan sa mga dasal. Ingat-ingat po tayo at sa muli po, paalam po muna. Bye-bye!